Magandang gabi sa lahat. May babahagi naman akong kwento sa inyo. Ako pala si Maisa. Ang karanasan kong ito ay nangyari noong 2008 sa Cagayan City. At ito ang aking kwento. Ako ay nag-aral sa isang universidad at bago lang ako sa paralang ito. 20 anyos pa ako na mangyari ito. Sa totoo lang, nung bata pa ako, marami na talaga akong karanasan sa mga kababalagan. Ngunit nahinto lang ito nung nag-edad na ako ng 12 pataas. Akala ko hindi ko na mararanasan ang mga ganitong bagay na mahirap ipaliwanag. At hindi ko inasahan na makakaranas ako ulit ng ganito. Hindi ko alam na ang paralan pala na pinasukan ko ay pinamumugaran pala ng mga multong hindi matahimik. Marami na akong naririnig ng mga sabi-sabi tungkol sa paralan. At marami na mag-aaral na nakaranas ng mga kababalagan sa tuwing inabutan sila ng dilim sa paralan. Sabi ng isang kaklase ko, nung nakarambuan raw, araw yun ng Biyernes, mga bandang alas 5 ng hapon, may isang grupong mag-aaral na nagsasani ng sayaw. Nagpatugtog sila ng stereo. Hanggang sa hindi nila namalayan na inabutan na pala sila ng dilim. Pero nagpatuloy pa rin sila. Habang abala sila sa pagsayaw, ay bigla na lang humina ang volume ng kanilang stereo. Pareho silang nagulat at napatanong sa kanilang sarili kung sino ang may gawa nito. Dahil wala naman silang ibang kasama at wala naman silang nakitang may nag-operate ng kanilang stereo. Tapos may bumato pa sa kanila ng lata ng sardinas at natamaan pa sa mukha ang isa nilang kasamahan. Pero hindi nila alam kung saan galing yun at sinong may gawa. Kahit agad silang nakakaramdam ng kaba at pagkatakot. Sa tingin nila, hindi tao ang gumawa nito, kundi isang kaluluwang naabala nila. Kaya napagpasya na lang nila na umuwi at ipagbukas na lang ang pagsasanay. Simula noon, hindi na sila nagpaabot ng dilim sa paralan. Nung narinig ko ito sa aking kaklase, nagdadalawang isip ako na maniwala. Kasi maniniwala lang ako kung ako na mismo ang makakita o makaranas. Isang araw, nagumpisa ang klase namin magabandang alas 3 ng hapon at natapos ito ng alas 7 ng gabi. Nagkataon na ako lang ang naiwan na mag-isa sa loob ng classroom para silang ulat. At dapat tapusin ito kasi may pasok pa ako bukas ng umaga. Kaya lang, karaniwan kong ginagawa ang aking mga ulat sa misa ng aking guro para maging komportable ako. Nasa likod yung pinto. Sa kaliwa naman ay isang upuan na mag-aaral. Halatang nakaharap sa pasilyo yung kanang bintana. At yung kaliwa ay isang maliit na karinderya. Kaya habang abala ko sa paggawa ng reports ko, bigla na lang namatay ang ilaw. Akala ko walang kuryente, kaya tumayo ako at lumabas. Nung nasa labas na ako, nagtataka ako dahil bukas yung mga ilaw sa kabilang kwarto at pasilyo. Tapos nung hinawakan ko yung switch, nagtataka ako bakit nakapatay. Wala naman akong nakita na may pumunta dito, pero hindi ko nalang pinansin. Kaya binuksan ko ulit ang ilaw. Pagkatapos ay bumalik ako sa trabaho. Sa kalagitnaan ng aking ulat, may kung anumang dumaan sa harap ko, pero hindi ko nakita ng malinaw dahil nakatutok ako sa aking laptop. Baka pagod lang yata ako, sabi ko na lang sa sarili ko. Pagkatapos ay nagpasya akong hindi natapusin ito. Pagkatapos kong ilagay ng lahat ng gamit ko sa bag, nahulog yung flash driver ko sa ilalim ng mesa. Tapos nung dumiretso ako para kunin, sa hindi inasahan, may nakita kong isang paa ng lalaki na may dugo. Nakaharap sa mesa kung saan ako naroroon. Kaya hindi ako nakagalaw. Agad tumindig ang balahibo ko sa katawan. Sa mga duguang paa na yun, nanlamig talaga ako. Gusto kong sumigaw, pero hindi ko magawa dahil sa takot. Nakatayo lang siya at naghihintay na lumabas ako sa mesa. At narinig ko na lang ang hirap niyang paghinga, parang naghihingalo. Ang ginawa ko ay pumikit ako at nagdasal. Pagkatapos ng panalangin yun,
may biglang nagbukas ng pinto at may tumawag sa akin. Ma'am, bakit ka nasa ilalim ng mesa? Anong ginagawa mo dyan? Pagtingin ko, isa pala itong gwardya. Sabi niya, tungkulin niyang suriin lahat ng kwarto tuwing alas 9 ng gabi. At tinanong niya ako ulit, ba't raw ang putlang-putla ko? Para raw akong takot. Kahit ikuninto ko sa kanya ang nangyari. Akala ko hindi siya maniniwala sa akin. Pero nakakapagtakang sinabi niya sa akin, bago raw itayo ang paralang ito, may nangyari na raw patayan sa lupang ito. Maraming hinold up at pinatay. At marami rin kababayan na ginahasa at pinaslang. At higit sa lahat, dati ay tapunan nito ng mga taong biktima ng salvage. Simula noon, hindi na ako nagpaiwan na mag-isa sa classroom kapag sumapit na ang dilim. At dito po nagtatapos ang aking pinto. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, paki-comment po sa ibaba at paki-subscribe sa aking channel. Paki-on na rin ang bell icon para updated kayo sa mga bago kong kwento. Maraming salamat.